Maligayang pagbabalik sa inyo mga kamag-aral. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Simulan na natin! Last week I asked you, leave your entries in the subreddit bros, and I'll watch submissions in the next episode of Luai. What's up sa inyo? Ako ang inyong professor sa kultura at tradisyon ng Pilipinas. Ano nga ba ang kultura at tradisyon? Ang kultura at tradisyon ay ang mga paniniwala, opinyon, mithiin, at ang mga kostumbre o mga kwentong naipasa ng mga magulang sa mga anak o ang mga ninuno natin. At ito rin ang mga nakagawian ng mga tao sa isang lugar. Wika. Ang wika ay isang parte ng kultura ng Pilipinas dahil ang wika ang magsasabi sa tiyak na tao o lugar. Sa isang wika ay makikilala ng isang bayan ang kanyang kultura at mga nakagawian. Ang wika ang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa isang lugar. Ops! In case na hindi nyo naintindihan ang sinabi niya, ako ang magbibigay sa inyo ng halimbawa. Ngayon ang halimbawa sa wika ay ang salita nating Pilipino. Saan ka ba makakita ng mga Pilipino kundi sa Pilipinas lamang, di ba? Pangalawa, ang paggalang sa nakakatanda. Isa sa mga kultura ng Pilipinas ay ang paggalang at pagrespeto sa matatanda. Whoops! In case na hindi nyo ulit naintindihan ang sinabi niya, ako ang magbibigay sa inyo ng halimbawa. Halimbawa sa pagiging magalang ng Pilipino sa mga nakatanda ay ang paggamit ng po at opo. At isa rin sa tradisyon ng mga Pilipino ang magmano sa mga nakatatanda bilang pagpapakita ng respeto sa kanila. Pangalawa, maggiliw na pagtanggap sa mga panauhan. Ang Pilipino ay kilala sa pagiging hospitable sa mga panauhin sa bahay. Pinaghahandaan nila ng masasarap na pagkain at tinatanggap nila ng maayos ng kanila ang mga bisita. Isa sa halimbawa, maggiliw ng pagtanggap sa mga panauhan ang tuwing birthday. Ang isa sa halimbawa ng maggiliw na pagtanggap sa panauhin ay ang paglalabas ng mga magagandang plato para lang sa mga bisita. Bawal mong gamitin yon, sa mga bisita lang yon. Sila ay mga lalabas pag may bisita na. Ang mga magagandang kurtina, lalabas lang yon pag may bisita kayo. Wala talagang gamit ang mga platong nakadisplay kundi pang bisita lamang. At syempre, andito rin ang pagiging makadiyos ng mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino ay mareliyon. Andito ang mga posisyon ng santo at ang mga piyesta sa mga santo. Dito nakakabilang yon. Syempre, andito rin ang mga kwentong bayan ng mga Pilipino at ang mga kwento na naipasa-pasa ng mga ninuno natin. At di rin maiwalay ang mga paniniwala at mga mithiin ng mga ninuno natin. Ops, in case na hindi nyo ulit naintindihan ang sinabi nito, ang pagiging makadiyos ng Pilipino ay isa ring tradisyon. Isang halimbawa rito ay mga piyesta sa mga santo at ang pagsimba tuwing linggo ng mga Pilipino. Okay, isa sa kwento ng mga ninuno natin na naipasa-pasa ay si Juan Tamad. Ang tamad na nag-aabang na bumagsak ang bayabas sa bunganga niya. Pamahiin. Isa sa paniniwala ng mga matatanda dati ay ang pagwawalis sa gabi. Bawal magwalis sa gabi dahil tinataboy mo ang swerte sa bahay. Yun lang naman ang ilan sa mga kultura ng Pilipino. Kung ikaw ay may iba pang katanungan, ay kontakin mo na lang yung teacher. Ang tunay mong teacher. Dahil ito ay mga base sa aking mga natutunan at mga research lamang sa internet. Maligayang araw. Terence out!